Tayo po muna ay manalangin, taas natin makamay, opo, dakilat mapagpala, mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Lord Evangelist, Brother Almeida, and time prophet, Lord God. Maraming pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawari, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay, makataga, dapat bigkas ikaw aking laksan, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat nagpaginig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas sa pagpupulit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po yung nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved, honorable parents in the Lord at ating pong inaalala ang mga tunot aral na iniwan ng ating beloved, honorable Evangelist Brother Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ngayon din po ating beloved Almustan Pastor, our beloved Mama Jean. At ako po yung nagpabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At welcome back po sa ating beloved minister po, beloved teens, sa pamamahal sa buhay. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakaling, kindly pakilagay sa ating monitor. Repeating vital truths. Repeating vital truths, sa Tagalog ang ibig sabihin, paulit-ulit na mahalagang katotohanan. Paulit-ulit na mahalagang katotohanan, repeating vital truths. Kindly po sa ating beloved Bible readers. The second book of Peter, chapter 1, verse 12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. 10 and 11. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. The book of Psalm, chapter 9, 17, and 16. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. The Lord is known by the judgment which he executeth. The wicked is snared in the work of his own hands. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Ito po sa 2 Pedro, kabanatang 1, talatang 12, 10 at 11. Sabi po rito, kaya't maging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanan na nasa inyo. Kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkakatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggang ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. At dito po sa Salmo, kabanatang 9:17-6, ang sabi po rito, 9:17 at 16. Ang sabi po rito, mga inibig ko, ang masama ay mauwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Amen, praise God. At ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan, ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay. Amen. Palakpakan po muna natin ng sabay-sabay na palakpak ang ating malapiran. Pumalakpak muna tayo ng may galang.
At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Repeating Bible truths sa Tagalog, paulit-ulit na mahalagang katotohanan. Ito'y paulit-ulit na mahalagang katotohanan na ipinapaalala mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito. Palaging pinapaalala, paulit-ulit, mga minamahal. Maging mula pa ng ating mapakinggan ang katotohanan ng Ebanghelyo na may kapangyarihan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon hanggang sa mga panahong ito, mga minamahal. At sinasabi, mga minamahal, kayo'y pinatibay sa katotohanan nasa inyo. Dito daw tayo pinatibay sa katotohanan nasa atin na paulit-ulit na sa atin ay ipinapaalala. Ang sabi ng verse 10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na magpakapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Paulit-ulit na bagay, mga minamahal. Isang paulit-ulit mahalagang katotohanan, sinasabing magpakapanatag tayo sa pagkahirang at pagkatawag sa atin. Ang sabi mga minamahal, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Salitang offense o pagkatisod, mga minamahal, maraming kahulugan yan. Hindi mo nagustuhan ang ginawa ng kapwa mo sa sarili mo? O kaya ikaw mismo ang gawa ng hindi magandang bagay sa harap ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, pagkaalis o pagkawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi pinag-uusapan gaano kakatagal, mga minamahal. Minsan nga yung matagal, mga minamahal, halos umidad na. At saka, inatwing na naman ay sa isang kisap mata lamang ay biglang mawawala sa ating mahal na Panginoon. Kaya paulit-ulit, mahalagang katotohanang ipinapaalala mga minamahal, pagsikapan mo ang pagkatawag at pagkahirang sa iyo. Dahil kung gagawin mo ito, sabi, ikaw ay hindi matitisod, sa madaling salita, hindi ka mawawala sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 12, kaya magiging handa kong lagi, o verse 11, sapagkat gayon, sa gayon ay pinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok na kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung ang paulit-ulit na mahalagang paalala ay lagi nating naaalala, mga minamahal. Nanatili tayo sa kamay ng Diyos, papasok pa tayong sagana. Saan? Sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Na ang ibig sabihin, ang hinandang kaharian ng Diyos, ang hinandang langit ng Diyos, ay para sa iyo yan. Walang sino mang makakakuha, mga minamahal. Kung ang paulit-ulit na mahalagang paalala, ay ito ang lagi mong aalalahanin. Ano man ang mangyari, ano man ang ialok sa iyo, ano man ang iniisip mong kapalarang nasa iyo, mananatili ka pa rin umaasa na ang tatanggapin mo ang saganang pagpasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung alalahanin natin ang buhay ng ating mahal na Panginoon during His earthly ministry, pagkatapos na mag-ayuno ng 40 days, mga minamahal, sabi sa kanya ni Satanas dahil alam siya'y gutom, hindi ba ikaw ang anak ng Diyos na makapangyarihan? Pwede mong gawing tinapay ang mga bato na yan. Totoo naman, mga minamahal. Pero sa kapangyarihan ng Diyos na nagkatawang tao, bakit nila kailangan pa niyang gawing tinapay? Yung bato. Gayong pwede naman siyang gumawa ng tinapay na hindi na kailangan ng bato. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, bilang kasagutan sa alok ni Satanas, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa labi ng Panginoon. At muli siyang tinukso ni Satanas, dinala siya sa ibabaw ng burol, mga minamahal. Nakita mo ang lahat ng yan, ako ang may-ari niyan. Yang kayamanan na yan. Sambahin mo lamang ako, ibibigay ko sa iyo. Ganun siya alukin ni Satanas, mga minamahal.
ng ang ating mahal na Panginoon nagkatawang tao. Subalit sabi ng ating mahal na Panginoon, nasusulat din naman, sa Panginoon Diyos ka lamang sasamba. Ang ibig sabihin, kahit sinong mag-alok sa iyo ng kayamanan sa sanlibutan, subalit sasambahin mo siya. Kahit yumaman ka pa, kahit sa iyo na ang buong sanlibutan, huwag mong kalilimutan ang paulit-ulit na mahalagang paalala. Sasamba ka lamang sa Panginoong Diyos na lumikha sa iyo. Ganun tinukso ang ating mahal na Panginoon ng kaaway ng Diyos, mga minamahal. Subalit ang ating mahal na Panginoon ay nanatiling matatag. Naalala ko yung nanay ko, siguro 1 week pa lang nang siya'y mabautismuhan, siya'y nanaginip, mga minamahal. Ang kanyang panaginip, isang magandang lalaki na may dalang kahon ng ginto, inaalok sa kanya. Anong sabi sa kanya? Huwag ka nang babalik doon sa pinuntahan mo sa Amoranto, ibibigay ko ito sa iyo. Sa panaginip niya yun, mga minamahal. Pero yung nanay ko, dahil nasanay na siya sa pakikinig sa bahay namin sa akin, sa Caloribyo, kahit 1 linggo pa lang siya nakadalo, mga minamahal, sa panaginip niya, nirebuke niya si Satanas, mga minamahal. Kitang-kita niya, pag-rebuke niya, tumago sa dingding. Paano kayo kung tinanggap ng nanay ko yung alok ni Satanas? Siguro ang nanay ko, wala na ngayon. Kasi 84 years old ng aking mahal na nanay. Hanggang ngayon, buhay, malakas sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Wala kaming makakapatid sa tabi niya, puro apo niya yung kanyang kasama, mga minamahal. Nabubuhay naman siya. Bakit? Dahil pag hinanap mo ang sarili mong buhay, ay mawawala ito. Pero kung ibibigay mo ang iyong buhay, alang-alang sa ating mahal na Panginoon, dadagdagan ng Diyos ang iyong buhay. Kaya hindi pinag-iusapan kung ano yung kalagayan, mga minamahal. Ang pinag-uusapan, ang paulit-ulit na mahalagang paalala. Kung tumanda ka mo sa paglilingkod sa Diyos, huwag mong ipagpalit yan. Pahalagahan mo, ipagmalaki mo. Isang bagay na dapat mong ipagmalaki, tumanda ka sa paglilingkod sa Diyos. Kesa naman pagtanda mo at saka ka nawala sa mahal na Panginoon. Huwag mo ring isiping, gusto mo kasing yumaman. Kaya gusto mong umalis sa mahal na Panginoon. Yumaman ka nga, wala ka naman sa mahal na Panginoon. Pero, sabi ng banal na kasulatan, paglingkuran mo ang Diyos, magtapat ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maging tapat ka sa tithe and offering. Yung hinahanap mong kayamanan, hindi mo hahanapin. Manalangin ka lang, ibibigay na sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Mahalagang paalala ng katotohanan, mga minamahal. Minsan, marami tayong kapatiran. Kapag kinausin mo, bakit may karamdamang hindi gumagaling? Bakit ang anak malusog naman? Biglang nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Isa sa nagiging problema, mga minamahal, nagalaw nila yung kanilang tithes and offering. Ang paalala ng isang mahalagang katotohanan, ayon sa pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya meron tayong mga kapatid na hindi na pinayagang pumunta pa sa ibang bansa. Isa lang ang sinasabi ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hindi mo na kailangang pumunta sa ibang bansa. Magtapat ka lamang. Pagpapalaing ka ng ating mahal na Panginoon. Meron namang pinayagang pumunta sa ibang bansa, pero isa pa rin ang bilin, mga minamahal. Magtapat ka. Kung ano ang katungkulan mo, obligasyon mo, gampanan mo, kahit sa ibang bansa ka, pagpapalaing ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya may nakarating sa ibang bansang pinagpala. Meron namang hindi na pinaalis ng ating mahal na ginagalang mahal na pastor. Dito lang sa Pilipinas, pinagpala pa rin. Bakit? Dahil sila'y naging tapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang paalala ng mahalagang katotohanan ay nanatili sa kanila ayon sa kanilang napakinggan sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Balik tayo sa tithe and offering. Yan kasi ang problema. Sa banal na kasulatan, pag binasa mo, mga minamahal, ang kasaganahan ay dumadating pag naging natapat ka sa isang maliit na bagay na meron ka. Ang babaeng bawang, sabi ng banal na kasulatan, ang meron siya ay kaunting gusi ng halina, kaunting langis, kanyang kakainin, at ng kanyang anak at maghihintay ng kamatayan. Subalit biglang dumating ang propeta sa kanyang harapan na sinasabing, bigyan mo ako ng tinapay. Sabi ng babae,
buhay ang Panginoon o aking Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang natitira sa akin, lulutuin ko at aking kakainin, ako'y maghihintay ng kamatayan. Iyon ang plano niya, mga minamahal. At siya na rin ang nalagay ng kanyang kapalaran, makatapos kumain, maghihintay ng kamatayan. Pero sabi ng propeta, mga minamahal, gawin mo ang gusto mong gawin. Pero bago mo gawin ang gusto mong gawin, gawin mo muna ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng babaeng baon, yung konting harina at saka langis, niluto, hindi niya kinain, bagkos ibinigay sa propeta. Ang propeta ay kumain, mga minamahal. At pagkatapos ginawa niya, gusto niyang gawin. Muli siyang nagluto, mga minamahal, at kumain. Muling nagluto at kumain. Muling nagluto at kumain. 3 taon nakagutuman. Sabi ng banal na kasulatan na ang mga ng harina ay hindi naubos, ni ang langis ay hindi naubos. Wala sa kaunting bagay, siya ay naging tapat. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, tsaka ka na magtatapat ka, pinagpala ka. Kaya ka nga inilagay ng Diyos sa trials para makitang ikaw ay tapat. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kaya ako naman nagamit kasi kulang ako. Pag ginamit mo ang bahaging para sa Panginoon, that is a portion for God. When you use that for your own needs, ano mangyayari, mga minamahal? Sasagana ka ba? Hindi ka sasagana. Ang bagay na meron sa iyo ay mawawala pa. Pero ang bagay na nasa iyo, which is the portion of God, bahaging para sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon, at ang paalala ng mahalagang katotohanan ay nanatili sa iyo, bagamat wala ka na, ibinigay mo sa Panginoon, ang kawalan mo ay pupunuan ng ating mahal na Panginoon. Dahil napatunayan ng mahal na Panginoon, ikaw ay tapat, mga minamahal. Napatunayan ng mahal na Panginoon. Kasi ang kasaganahan, hindi mo papatunayan na ikaw ay tapat, sagana ka. Kaya sa banal na kasulatan, ang mayayaman ay naglagay sa kabangyaman. Sa kabila ng maraming mayayamang naglagay sa kabangyaman ng kanilang ari-arian, merong isang babaeng pulube. Sabi ng banal na kasulatan, ang hawak niya ay isang lepta. Lepta means, sa kapanuhonan natin, sabihin natin, 10 piso o 100 piso. Sabi ng banal na kasulatan, yun na ang buong kabuhayan ng babaeng pulube. Na ang ibig sabihin, kung hindi niya ibibigay, kakain siya sa araw na yon. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang mayayaman ay nagbigay ng sobra lamang. Siya'y nagbigay ng isang lepta, ang kanyang buong kabuhayan, ibinigay niyang may galak. Sabi ng ating pinakamamahal na Jesucristo, ang kanyang kinalugdan, hindi yung nagbigay ng marami dahil sobra lang, kundi yung nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Yun ang sinasabing paalala ng mahalagang katotohanan. Sa kasalatan mo, at gagamitin mo ang paalala ng buong katotohanan, sa kasalatan mo, magiging tapat ka, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Balik tayo sa pagtanda, mga minamahal. Ano naman kung tumanda ka na? Tumanda ka sa lupa. Huwag kang maghanap ng kapatid, nawawala ka sa mahal na Panginoon. Dahil kung tumanda ka sa lupa, naglilingkod ka sa Diyos, at napasama ka sa rapture, sa langit, hindi ka na matanda, bata ka. Babalik ka sa kabataan mo, sa kasiglahan, na ang iyong minana ay hindi kaharian ni Satanas, kundi kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mayroong sinasabing the biggest lie. Dapat alam natin yung sinasabing the biggest lie, o ibig sabihin, ang pinakamalaking kasinungalingan. Dahil kung hindi natin alam ito, mga minamahal, mawawala sa atin yung kahalagahan ang paulit-ulit na kahalagahan ng katotohanan, malilimutan natin yan. Sayang ang ating pinagsimulan, ang ating palang wakas, mga minamahal, ay hindi magandang kapalaran. Kindly. Second book of the Corinthians, chapter 11, verses 13 and 14. For such are false prophets, false apostles, deceitful workers,
transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. The book of Ephesians, chapter 4, verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 11, ang talatay 13 at 14. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga bagdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, ang talatay 18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Yung tumatanggap ng paalala ng mahalagang katotohanan, pumapalakpak siya na may pasasalamat at nagsasabi ng praise the Lord. The biggest lie. Yan ay nasa makasalan ng salibutan. Na sinasabi, the world inclined to sin. Nakahilig ang sanlibutan ito sa kasalanan because sa sanlibutan ito merong tinatawag na the biggest lie. Ano yung the biggest lie? Pinakamalaking kasinungalingan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang magayong tao ay bulaang apostol na magdarayang manggagawa, nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Yun ay isang malaking kasinungalingan. May mga taong nagpapakunwari, mga minamahal, na sila'y apostol ni Kristo. Bakit nila ito nagagawa? Sabi ng 14, at hindi katakataka. Sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Naintindihan po natin yon? Hindi naman sa'yo haharap si Satanas na may sungay. Humarap nga sa nanay ko, sabi niya, magandang lalaki daw, mga minamahal. Dahil kung haharap sa'yo si Satanas na may sungay, eh siguradong tatakbo ka. Kaya haharap siya, maamong-maamo. Magkukunwari siyang anghel ng kaliwanagan, mga minamahal. Yan ang sinasabing the biggest lie. Yan dapat nating maunawaan. Hindi lahat ng alok na nasa sanlibutan ay galing sa Diyos. Pag galing sa Diyos, mga minamahal, ano man ang mangyari, paggising mo sa umaga, nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry ka pa rin. Ang iyong pastor, ang iyong propeta, ay walang iba ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Pero kung paggising mo sa umaga, hindi ka na taga Jesus Miracle Crusade, meron ka ng ibang propeta, meron ka ng ibang pastor, ano ibig sabihin niyan? That means you are in the biggest lie. Nasa malaking kasinungalingan ka. Dinaya mo yung sarili. Sayang ang meron ka na sana. Kaya sabi ng Efeso, mga minamahal, nilagyan natin ng supporting verse. Chapter 4, verse 18, ang sabi, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Bakit dumating sa kanilang malaking kasinungalingan? Bakit nainganyo sila? Bakit nadaya sila na nagkukunwaring propeta, nagkukunwaring apostol ni Kristo, nagkukunwaring manggagawa ng katwiran? Gayong ang likod pala nito ay si Satanas. Bakit sila nadaya? Dahil sabi, sa kadiliman ng kanilang puso. Sa pagmamatigas ng kanilang puso, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, mga minamahal, nawala sa kanila ang paalala ng mahalagang katotohanan, ang pumalit, ang sinasabing malaking kasinungalingan. Naintindihan natin yon? Kaya tinggigising ka sa umaga, nakita mo pang, naisip mo pang, ang Diyos ay nasa langit, ang ating propeta,
ang ating mahal na magulang sa Panginoon, hanggang sa mga beloved children ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Nagpupuri ka sa Diyos sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, at pagdating ng gawain, nakita mo ang sarili mo dyan. Kahit wala kang pagkain, magalak ka dahil nasa iyo pa rin ang paalala ng mahalagang katotohanan. Pero kung hindi na yan ang kalagayan mo, hindi na yan ang kalagayan mo, sasabihin mong may iba ng propeta. Yan ang nakakatakot na bagay. Ang ibig sabihin, ikaw ay nadaya na mga mandaraya sa katigasan ng iyong puso. Naunawaan niyo yung pinag-aaralan natin? Pag 50 years old na kayo at may nag-alok sa inyo, alisin mo na Jesus Malakusin. Sama ka na sa akin, kakasal tayo, ako propeta mo. Papayag kayo? Kunyari pa kayo, ha? Siguraduhin niyo yan. Ha? Paglabas dito, may nag-alok sa inyo. Magtyaga ka dyan. Bigay ka pa ng tithes and offering. Bibigyan kita ng kayamanan. Hindi ka magbibigay, ako magbibigay sa'yo. Tatanggapin niyo? Kunyari pa kayo ulit. Siguraduhin niyo yung mga sagot niyo. Dahil merong sinasabing, the biggest lie. Kaya kailangan natin, mga minamahal, don't be deceived. Ang ibig sabihin, mga minamahal, huwag kang padadaya o huwag kang magpapalinlang. Para hindi pumasok sa atin ang the biggest lie, ang manatili sa atin, mga minamahal, ang paulit-ulit na mahalagang katotohanan, ang sabi, don't be deceived. Kindly. Second book of the Corinthians, chapter 6, verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Verse 17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. The book of Galatians, chapter 6, verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 6, talatang 14 at 17. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Dito po sa Galatia, kabanatang 6, talatang 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Don't be deceived, o huwag padaya, o huwag magpaninlang. Sabi ng ating labas sa mga minamahal, huwag ka daw makipamatok. Ibig sabihin, huwag kang makisama sa mga hindi mananampalataya. Ang sabi, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran sa kalikuan. Hindi pwedeng magsama ang mananampalataya at di mananampalataya. Hindi pwedeng magsama ang kalikuan at katwiran. Hindi pwede yung magsama. Hindi mo pwedeng alagaan ang isang hindi mananampalataya sa katotohanan. Pasitiran mo sa bahay mo. Mahabang panahon, 4 na taon. Negative 0 kung madala mo siya sa gawain kasi umabot ng mahabang panahon. Kasi merong sanlibutan na nadala sa gawain, mga minamahal, in just a little time. Ang ibig sabihin, yang hindi mananampalataya na yan, nang mabahaginan mo ng salita ng Diyos, mga minamahal, then suddenly, nadala mo sa gawain, ang ibig sabihin, kasama siyang pinili at hinirang ng ating mahal na Panginoon. Pero kung taon lang kasama mo, taon lang kasama mo, ikaw ang dinadaya niya, ikaw ang madadala niya,
na ang ibig sabihin, hinihinog ka lang niya sa mga salita niyang pandaraya. Pagdating ng panahon, hindi mo titignan gaano ka katagal sa katotohanan. Yung kaunting kasinungalingan, yon ang iyong lilipatan. Dahil ikaw ay nakipamatok. Naintindihan natin yon. Kaya ang sabi mga minamahal, ang sabi, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, na gaya ng sabi ng Diyos. Mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng makapamasok sa kanila. Bakit? O hindi ka pwedeng makisama. Ang sabi, ikaw ay templo ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung iyong katawang ito, inhabitants of the Holy Spirit, tahanan ng Espiritu Santo, dwelling place, tirahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Kristo nasa iyo, nakimabato ka sa hindi mananampalataya. Meron ba siyang Kristo? Meron siyang masamang espiritu, hindi Kristo, mga minamahal. Yung mandarayang espiritu, yun lang meron siya. Kaya inuulit ko, hindi pinag-uusapan gaano katagal sa mahal na Panginoon. Kaya sa ating beloved parents and the Lord pa lang, nung ako'y makating sa pastoral noong 1991, meron akong narinig, mga minamahal. Pag sinabing ibilan sa iglesia, huwag kausapin, sumunod ka. Huwag mong kausapin. Huwag mong sabihin, ibabalik mo siya. Hindi mo siya ibabalik. Ikaw ang aalisin niya. Dahil kung siya'y ibabalik, hindi na siya umalis pa, nanatili sana siya, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, 1 John 2:19, kung sila'y sa atin, hindi sana sila umalis sa atin. Sila'y umalis sa atin upang mapatunayan, sila'y hindi sa atin. Yun ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya kung ikaw ay sa atin, ang sabi, ang Diyos ay lalakad na kasama mo, ikaw ay lalakad na kasama ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang katawan mo, sabi ng ating nabasa, ay templo, tahanan ng Espiritu Santo. Sabi ng verse 17, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Hihiwalay ka. Kahit sabi mo, hindi, kasi bata pa kami, magkasama na kami yan. Kaya nga ka pinahiwalay ng mahal na Panginoon eh. Dahil pag hindi mo siya hiniwalayan, ikaw ang mahihiwalay sa ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing, don't deceive. Hindi tayo dapat, mga minamahal, madaya. Kaya nilagyan natin ng supporting verse, sabi ng Galatia chapter 6, verse 7, huwag kayong madaya. Ang Diyos ay hindi nagpapabiro, sapagkat ang lahat ng hinasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Maliwanag ba yon? Ang hinasik ng tao, sabi, yon ang aanihin niya. Mag-alaga ka ng salibutan, aani ka ng salibutan. Kasi inalagaan mo salibutan eh. Alagaan mo Kristiyano, aani ka ng Kristiyano. Kasi inalagaan mo Kristiyano. Pero minsan may Kristiyano ring pasaway, mga minamahal. Di ba? Kaya nga, tayo ay nasa tinatawag na repeating vital truths. Ang ibig sabihin, paulit-ulit na mahalagang katotohanan, mga minamahal, piliin mo ang mabuti, iwasan mo ang masama. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kung ano itinanim mo, yun ang iyong anihin. Nagtiyaga ka sa paglilingkod sa Diyos. Kahit ano pa ang kalagayan mo, sige na, mahal na Panginoon. 30 lampas ako sa kalendaryo. 40 lampas ako sa kalendaryo. 50 na ako, mahal na Panginoon. 10 taon na lang, senior na ako, mahal na Panginoon. Hindi bale, senior ako sa paglilingkod sa iyo. Hindi ba? Grabe ang gantimpala mo niya sa langit. Naging senior ka na single sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kesa naman naging senior ka, mga minamahal, na wala ka na sa ating mahal na Panginoon. Sino pa gusto mag-asawa? Wala na? Siguraduhin niyo yan. Wala ko sinasabing masamang mag-asawa. Hindi yan masama pag tama ang pag-aasawa. At kung ang mapapangasawa mo ay kasama mo sa pananampalataya. Kung ano itinanim mo, yun ang iyong aanihin.
Magtanim ka ng mabuting bagay, kahit nagtyaga ka mahabang panahon, kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, 15 years na pagtsatsaga. Kung hindi nagtyaga, naghintay sa biyaya ng mahal na Panginoon, ating mahal na magulang sa Panginoon, wala tayo rito. Walang Brother Louie Ketongin na pinagaling. Wala kayong narito na may cancer, TB, diabetes, asthma, goiter, lahat ng karamdaman. Wala tayong lahat dito. Pero nagtyaga ang ating mahal na Panginoon. Hindi sila nagpadaya sa maraming alok, mga minamahal. Kaya naman, tayo rin ay lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. And finally, sinasabing a chosen generation. You are a chosen generation. Pag hindi ka nagpadaya at nakilala mo yung sinasabing the biggest lie, at alam mo ang paulit-ulit na mahalagang katotohanan, ang sabi, ikaw ay tinatawag na isang lahing hirang, a chosen generation. Last verse, kindly po, maghanda atong magpaawit, mga manugtong. From the first book of Peter, chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people that you should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 2, ang talatay 9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating malapenoon. Last verse na, pumalakpak tayo ng sabay-sabay at lahat magsabi na malakas na praise the Lord. A chosen generation, iyan ang iyong magiging kalagayan. Sabi ng ating nabasa mga minamahal, a chosen generation, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Yan ang ating kalagayan. Isipin, yan ka na yan. Ang tawag sa iyo, lahing hirang, isang saserdote ng Panginoon. Ang sabi, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos. Yan ka na ngayon. Ipagpapalit mo pa yan. Pag-aari ka ng Diyos. You are a holy nation. Pag-aari ng Diyos, pagkasaserdote, at sabi, lahing hirang. Ang sabi, ang layunin upang ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa iyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan ang iyong tungkulin, ipahayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Pag wala ka na rito, ano pa ipapahayag mo? Paano mo sasabihin mabuting Panginoon? Paano mo sasabihin, giginhawang yung buhay? Tumanda na ako sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Lalampas na sa senior. Senior na ako ngayon eh. Ilang buwan na lang, lampas na sa senior, mga minamahal. Wala pa ako nakitang umalis dito na guminhawa. Wala pa ako nakita, mga minamahal. Kahit sa ibang bansa, nasa ibang bansa lang sila, hindi na makabalik ng Pilipinas. Sa ibang bansa, nandun sila sa kalsada. Nasa shelter na ibibigay ng government ng bansa na yan. Mga minamahal. Pero ang mga pinagpala sa ibang bansa, yung ating makapatirang naging tapat sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero yung hindi naging tapat, mga minamahal, hindi nga makabalik sa Pilipinas. Bakit? Dahil naalis sa kanila ang sinasabing pagkahirang ng ating mahal na Panginoon. Isang bayang banal, sariling pag-aari ng Diyos, bayang hinirang ng Panginoon ang sabi upang ipahayag ang kaliwanagang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Kung meron po kayong dalang bisita, mga nasa labas, na sasakyan, andito sa loob, dalhin niyo po sila sa harapan habang tayo po ay umawit. Ating beloved co-preacher, Brad Badarian. Sa mundo'y aking natagpuan,
Sa lahat po, God bless you, Beloved Attorney Peter Barlow, yung Angles, sa napakinggan magandang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa ating mga iniibig na mga bisita, we're inviting you to please come forward. Mga sa ating mga beloved viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap. At habang ating inawin na papuring awin doon, sa ating mga kamay, minimig ko, at patuloy nating papurihan, pulay-pulayin, yung dakilang kabutihan ng Diyos, yung dakilang pagkakapili sa atin, bilang tayo kanyang mga anak. Hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, glory to God.
napakinggan natin yung magandang ebanghelyo ng kaligtasan. Na ito'y maging babala sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung tayo tumagal ng napakahabang panahon, mga inibig ko. Hindi nagkulang ng pagtuturo pangangaral ang ating mga magulang sa mga brown, the beloved children, all the family. Tayo laging pinaalalahanan, mga inibig ko, na huwag tayong matayo ng kaaway. For it is a fearful thing to fall in the hands of the living God, mga inibig ko, sapagkat pagiging nahulog ang kaaway ng Diyos at sasalubog sa iyo, at sasalo sa iyo. Kaya ibigay natin yung the best na pagkinig sa ating mga panahon, na huwag tayong magdaya, mag-ingat tayo sa ating kaligtasan, sa ating pananampalataya, magpakatatag tayo, anuman dumating sa mundong ito, tayo lagi maglingkod ng bunga ng patan. Hallelujah! Patuloy tayong magbuhat sa mga panahon. Hallelujah! We love you, there is Jesus. You want to be praised. We magnify your name, O God. Patuloy natin sundin ang kalooban ng Diyos. Patuloy natin pangawagaw yung ating mga kaligtasan malapit na sa pagkabali. Rapture will take place any moment now, manibig ko. Nandiyan naman nagbabanyang gera man. Ang mga blindon, mga saan magyo, manibig ko. Ay magpakatataga mo sa atin. Pangawagan yung ating kaligtasan. Sa ating mga niibig na mga pagkaroon dito ngayon sa harapan, Pag-asa ng Beloved Podcast viewers, kung nais niyo pong mapabilang sa piling hinirang ng ating mga Panginoon sa katotohanan, impress God. 4 po ang susi ng kaligtasan, 3 yung gagawin, mga inibig ko. Unang-una, yung pananampalataya sa nag-isang Diyos na buhay. Nasabi ng Biblia, ng pananampalataya ko sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, hindi mo pa nakita, sinampalataya mo, diyan nalugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugod ng Diyos. Ang sino man lumalapit sa Diyos, kailangan sa sumampalataya ng isang Diyos lamang na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Pangalawa, yung godly repentance, yung makadiyos sa pagsisisi, sabi ng Biblia, for all have sinned and come short the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang umabot sa kalupatan ng Diyos. Walang isang mga matwid, wala. So para tayo maging matwid sa harapan ng mahal Panginoon, kinakailangan na tayo po'y magsisi. Pag tayo nagsisi, ito yung kompletong pagtalikod sa buhay ng kasalanan. Iiwan natin yung dati natin buhay ng kasalanan. Tayo lalakad ang ayon sa kalooban ng Diyos. At upang may sagawa mo ang ganap na pagsisisi, ganapin po ang ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niyang kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po nilubog sa tubig, lang tataglan yung karamdaman, mabigat ang problema, sulunin, kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo, naiwanan doon lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi po natatapos yun doon sa inyong pagkapatuloy, may inibig ko, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, babaptismo ka ng Banal Espiritu. Sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pananatili, pagpapatuloy, sundin at unawain ang banal na kalooban ng Diyos. Kasi sa ating binibig ng mga bagunan dito ngayon sa harapan, pag sa ating beloved viewers, pakitaas mo dalawang kamay.
At sundin niyo po ang aking panalangin na sasambitin kasama ng tuos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mama sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan sa Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Patuloy kayo magsikami manalangin. O po dakil mapagpalamang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukal ng mga pagkapala sa panandalangin na aming minamat ginagana Pastor Evangelista Will Almeida sa Papaugal sa aming mga iniibig ng mga pagulan dito ngayon sa harapan. Bagay sa lahat na aming lapit ko for viewers sa tumanggap sa oras na ito, patawarin mo po sila sa nagdawang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin mo sila ng tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhanan. Isulat mo kanila ng pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin pong simulain ng kanilang marubrub na paglingkod sa Diyos. Iligtas mo rin, maging kanilang sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan na Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kagtasan, dalawa pa sa panapatay pagsisisi. Yung pangatlo, gawin niyo po yun. Huwag niyo kayong uwi na hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan at mahal na Panginoon. Sapagat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw niyo gagaling yung karamdaman, ayaw niyo mawalan yung mga problema niyo. So, bago sa pag-uwi niyo mamaya, isagawa niyo baptismo sa tubig, sa pangalan at mahal na Panginoon, makakamtaan niyo pag-uwi niyo mamaya ang kagalakan, kapayapaan, kagalingan niyo makaramdaman. Amen, praise God. Kaya isagawa niyo po yung mamaya after po ng ating pong closing prayer and praise God. Yung pang-apat, ang Diyos na po magbigay nito sa inyong pagkapatuloy para natin babaptismuhan kayo ng kanyang banal na Espiritu. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tawag natin ang mga salangit bilang kanyang mga anak. Kaya sa mga pagkailangan, pray for the sick, aking po binibigyan pong pagkataon sa ating beloved Lord and preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Beloved Brother Hill. Praise the Lord. Tayo po magkaisang dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Magsisip po muna tayo at hilingin sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah. Dakila po namin Ama sa langit. Diyos na makapangilan sa lahat, amang banal. Sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin po, kagalang-galang na Pastor, beloved noble evangelist, oldest brother, mother, end-time prophet, kami po, mahal na Panginoon, lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasusumpungan, sa iyong pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo po kami, at tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Amin po, may sakatong para lahat mong kautusan, maging handa sa anong pagbabalik, at magamit mo rin po, mahal na Panginoon, sa pagligtas ng marami pang kalula, bilang ilaw at asin sa libutan ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Dakila pa salamat amin na alay sa iyo. Pinagkalooban mo kami totoong mga magulang sa iyo. Magkagalang-galang, mahal na Pastor. Our beloved Mama, dear kabalikan, my beloved children, mahal na Panginoon. Pamapangalagaan kami ang aming pananampalataya. Mananatili kami naglilingkod ng mainit sa iyo hanggang sa aming pagbabalik. Sama-sama kami sa buhay na walang hanggan. Hindi na kailan pa, mami naman, magkakawalay, O Diyos. Hallelujah, ang patuloy ng kalakasan, mahabang buhay. All beloved children, mahal na Panginoon, taglay-taglay ng isang ibanghilyo, puro ibanghilyo upang ipangaral sa buong mundo sa isang napakabigat na misyon, mahal na Panginoon. Bago ka magbabalik, lahat yung mga hinirang sa buong mundo, mahal na Panginoon, ay madala po muna sa iyong paanan sa magitan tunay na ibanghilyo. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ilihas po natin ating mga sarili, mga minamahal. Hallelujah. At i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo. Banggitin niyo po isa-isa yung mga minamahal. Sapat mayroon po tayong kapangyarihan, pinagkaroon po tayo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, drug addiction, kasaw, dahil bilipan daw sa bahal ng tibin, glory, pride, lust, covetousness, materialism, kasaw,
Be healed, Pastor Storm, right now. All advices begun in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed, be blessed. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Isus, na lahat ng ating makahilingan, ito po ay pinagkaloob na ng ating mahal na Panginoon. Lupos po nating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa dakilang tagumpay na pinagkaloob sa ating ng ating mahal na Panginoon sa araw ito, maminamahal. Sisigaw po tayo, buong lakas ng hallelujah, praise the Lord, sabay, lukso, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. And we love you, dearest Jesus. Glory, glory, glory to God. Puri ka, malapin on. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating pong bago tayo magtatapos sa na mahal, ibalik ang panahon sa ating beloved Dr. Rick Alorcon. Once more, we'd like to welcome, praise the Lord, back our beloved Minister Fox, beloved Teen, praise the Lord, beloved Ian, and beloved family, beloved Christian. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We love you so much. Our loving God bless you more and more. And all the beloved children, we love you all so much. God bless you more and more. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. We'd like to greet once more beloved Mark. Amen. Praise the Lord. A happy birthday, beloved Four, and beloved Hamudi. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakasaya na tayo po sama-sama muli magpupuri. Hallelujah. Sa nalalapit po nating 25th victorious Talipaw Office Mission. Amen. Praise the Lord. Very exciting, maminamahal, na maging totoong anak ng Diyos sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Lahat po sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. God bless you so much, maminamahal. Praise the Lord. At narito po, my beloved co-preacher, beloved Dr. Rick Alorcon for our announcements. Amen. God bless you po, mga kapatid, our beloved teacher, beloved Ralph Blanco. At mga manal, bago po ang ating pong closing prayer, muli ang ating pong mga pananambahan po ay Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga manal. Wednesdays, Fridays, and Sundays, we're being watched through FB page, JM, CM Central live stream, and also through YouTube channel, JMCM TV. At mga manal, meron po tayong TV program po. Yan po ang Jesus Miracle Crusade, our TV program. Please do watch our TV program. It's being telecast through the facilities of Channel 4 on Saturday nights. It's being shown, it's being telecast alternately on Saturdays. Next week po yan mga Sabado po, Saturday, ang Jesus Miracle Crusade, our TV program, which starts at 10:30 p.m. to 12 midnight. For our radio program po, ang Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan, mga minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng ating gabi. Yan po ay sa DZME, Radyo 1, 1530 po. At maaari rin po kayong tumawag, mga minamahal. Marami po tayong mga linya ng telepono for those who would like to request for prayer or those who would like to be counseled upon. We have so many contact numbers, our landline numbers, some of them 02-8375-1140 and 02-837-29194. At mga minamahal, ang ating pong banalagawain po, next week po, Miyerkules po, again, yan po ay, it starts at 4 p.m. to 9 p.m. po tayo. And Fridays po, every Friday po, tayo po yung nag-start po ng 5 p.m. po hanggang 10:30 sa gabi po. And next Sunday po, 10 a.m. up to 4 in the afternoon. Dito po muli sa ating Marlaw, Bulacan Chapel, mga mana. Everybody is invited. Come on, come all. Admission is free wherever we're gonna hold our live streaming, our general worship service, all our services, mga nawal, lahat po ng mga yan ay supported po ng JMCM. Wala pong no organization, no company po or any organization po nagsusuporta po dito. Tangi ang Jesus Miracle Crusade, ang banalagawain po natin, ang lahat ng gumagastos sa ating po mga banalagawain, lahat ng ating po mga chapels, lahat ng ating po mga radio TV programs, mga crusades po natin, everything mga wala pong nagsusuporta dito. Tanging ang ating mahabagin, mayaman, mapagpalan Diyos, mga minamahal. At ang ating po mga bank account, for those who have yet to know our church bank account, tayo po ay sa Banco de Oro po, ang branch of account po natin. Sa video, Fairview po, dapat kahit sa naman pa mga branches nationwide, maaari po natin ihulog po o ipapadala ang ating po mga ibibigay para sa gawain ng ating pong mahalap Panginoon. The account number is 000
0902-68577. Huwag lang po magkakamali niyan. Mga mga, yan po exact number at sa ang account names po, either you can write down as you fill in, mga minamahal, the deposit slip, JMCM, ang buong pangalan po ng ating pong banalangin. Pumalakpak muli magpasalamat ang lang pinagpalang ating minamalakap at ating walang gabang pasalamat. Pagpupuri sa mga halap ka naman muli sa ating matagumpay na pagdaraos ng ating pong lingguhang pananaban. Kaya po, tayo na po itumayo abang atin na pong ibilibay po ang lahat ng punan. Narito na po, aking pong kapwa mangaral, beloved Brother Mark Hoveliano, siya po manguna sa ating pong panalangin sa pagtapos. God bless you, beloved Preacher Luca Largon. Tayo po lahat ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin Panginoong Isus, at sa pangunat panalangin ng pong beloved Pastor, Julissa Dalmeda, your on-time prophet, Pitaos puso nagpapasalamat sa iyo, Mala Panginoon, sa matagumpay at pinagpalang mong banal gawain sa araw na ito, maging sa paglangis mo, sa bawat yugto na yung banal na gawain, pinakamamahal namin Panginoong Isus. At higit sa lahat, ang Ebanghelyong kaligtasan na dinala ng mga ngaral, kalakipang kapangyarihan nagmumula sa iyo. At maraming salamat din po, pinakamamahal namin Panginoong Isus, sa pagkilos mo sa aming pong kalagitnaan, ay sa aming pong kagalak at kalakasan namin sa aming paglilingkod sa iyo, tagumpayin ng iyong mga anak, sa kami nagpupuri sa iyo, pinakamamahal namin Panginoong Isus. At sa aming pong pag-iwaiwalay, ingatan mo po lahat ng mga kapatiran sa mandakod ng bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, na kami po makarating mula lahati sa aming mga tahanan, ligtas sa iyong tagilang pag-iingat. Yan po ang samot dalangin namin sa iyo, pinakamamahal namin Panginoong Isus. Amen. Praise God. Ating pong paglisan. Sa paglisan po natin kanili po, mag-ingat po ang bawat sa, at tayo pong lahat ay magkawayan. Our loving, merciful, great God bless po, mga minamahal. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. You are the Lord, my
You are the Lord, my healer. There is strength in the name of the Lord, and there is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes. Blessed is He who comes. Blessed is He who comes in the name of the Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved brethren. Mag-ingat po sa pag-uwi madulas ng kalsada. We love you all, and the Lord our dear Jesus loves you more. Praise the Lord. Hallelujah.